Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Para sa lahat ng SSS pensioners at maging ang lahat ng SSS members na din. Dapat ay maging aware po tayo sa ating mga SSS benefits. Dahil alam niyo po ba na nito lang ay may isang SSS pensioner ang nalimas ang kanyang pensyon at iba pang savings sa isang iglap lamang. Paano nangyari? Paano ba may iwasan ang mga ganitong pag-scam? At paano malalaman kung scammer na ang ating kausap? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. Hala! Paano nangyari? Isang SSS pensioner na limas ang pensyon at savings sa isang iglap. Paano nga ba makakaiwas sa scam? Buong detalye alamin. Alam niyo po ba na may nangyaring pag-scam nito lang August 14 sa isang SSS pensioner natin dahil may isang nagpanggap na diumanoy isang empleyado daw ng SSS ang tumawag sa kanya para daw ma-update ang kanyang mobile app. At dahil naniwala naman si pensioner na empleyado nga ito ng SSS ay sumunod siya sa nais ipagawa ng scammer. Ayon daw sa anak nito, hiningi daw ng scammer ang email address ni pensioner para daw ma-send ang link na kailangan sa pag-update kuno. At dahil nga nagtiwala si pensioner ay ibinigay niya ito at tinuruan pa siya sa pag-install ng nasabing apps. At dahil sa mga oras na yun, ay hindi na makontak ng anak ang kanyang ama, kaya't minabuti nito na puntahan ito at alamin ang nangyayari. At doon na nga niya nalaman na ilang oras na palang ongoing ang ginagawang installation sa isang apps. Dahil dito ay napaisip na agad ang anak na isa na itong scam. So, sinubukan pa niyang patayin ang cellphone or i-stop ang pag-install subalit hindi na siya na-access. Kaya't nag-decide na ang anak na tanggalin na lang ang SIM card sa cellphone nito at doon na nga na-stop ang pag-install. Dito ay kinabahan na ang anak kaya't sinabihan niya ang kanyang ama na i-check lahat ng savings at pension nito maging sa e-wallets, subalit huli na. Dahil nalimas na agad ng scammer ang lahat ng savings at pension nito. Ang nakakapagtaka ay hindi man lang naghingi ng password o OTP o mobile number man lang o iba pang information, bukod tanging email address lang ang ginamit para ma-access lahat. Sobrang high-tech na ng mga scammers ngayon. Ito po ay isa lamang sa mga nabibiktima ng scam maging ang iba pang SSS members ay nakakaranas din ng ganitong pag-scam. Kaya't nakakatakot na nga ngayon kung sa isang iglap ay mawala ang ating savings o pinaghirapan. Paano nga ba maiiwasan na mabiktima ng isang scammer? Dapat niyo po itong tandaan mga ka-pensioners po. Una, huwag po tayong makikipag-transact sa hindi otorisadong tao maliban sa mismo SSS officer lamang through their hotline number or sa any SSS branch offices. Pangalawa, tandaan po natin na ang isang SSS officer ay hindi kailanman manghihingi ng anumang password, email address o OTP para lang ma-assist po tayo. Tandaan niyo po, wala pong nagkukusang tatawag sa atin para i-assist po tayo kung wala po tayong request na ginawa sa SSS kaya't malabo po na sila mismo ang tatawag po sa atin, doon pa lang ay alam niyong scam po yun. Pangatlo, iwasan na i-click ang lahat ng messages o link sa cellphone natin o maging sa email address natin na unknown o nagpapakilalang isang SSS officer dahil sa isang click lang po natin ay tapos na agad ang ating savings. Pang-apat, huwag po nating ibibigay ang ating SSS online password, one-time password, any personal information maging ang ating email address. Isa lang po dyan ang maibigay natin ay mabilis na po nilang ma-access ang ating mga savings accounts o pension kaya't maging maingat po tayo. Panglima, once may na-receive po tayong unknown number o email, i-block po agad natin para hindi na maka-access sa anumang transactions. Maging mapanuri po tayo sa mga natatanggap po nating mga messages. Lalo na po yung mga nagsasabing nanalo po tayo ng grand prize, or may rewards daw kuno once i-click natin ang link na binigay nila, naku wag po ninyong susubukan yan dahil scam po talaga yan. At panghuli, kung nakaranas o kung may problema po tayo sa ating SSS pension, ay tumawag agad sa SSS Hotline 1455 para sa siguradong impormasyon at assistance. Never po tayong mag-ask ng assistance sa kahit kaninuman, pwedeng magtanong pero wag niyong ibibigay ang anumang impormasyon patungkol sa inyo.
Ano ang dapat gawin kapag nabiktima ng isang scammer? Once nangyari na po ito, tumawag agad sa SSS Hotline 1455 para ma-report at ma-hold ang inyong pensyon hanggang maging safe po ito. Pangalawa, tumawag agad sa inyong bangko para ma-hold ang anumang transactions na mangyayari. Para aware din ang bangko na na-scam po tayo. Pangatlo, kung kayang ma-stop ang transactions ay gawin agad. If hindi na ma-access, tanggalin ang SIM na ginamit sa inyong cellphone. Pang-apat, kung sakaling nangyari na at nalimas ang ating savings, i-report na agad sa inyong barangay o police station para ma-blotter na agad. Pang-lima, ipa-hold agad ang lahat ng savings mo maging ang iyong SSS pension na paparating dapat ay ipaalam mo ito sa SSS para safe. At panghuli, palagi po tayong magbago ng ating password. At mag-update po tayo ng bagong email address at cellphone number kung sakaling maihinala na po kayo. Yan ay pwedeng ma-update sa inyong online SSS account. Tandaan po natin na manatili po tayong maging aware at handa sa mga ganitong pangyayari. Just think before you click. At walang SSS officers ang kokontak po sa atin para mag-assist sa atin kung hindi tayo ang unang nag-requests. Maging aware din ang mga anak, lalo na kung nasa octogenarian o nanogenarian na ang ating magulang, dahil madali na po silang maloloko ng mga scammers, kaya't mas mainam na nababantayan po natin sila. Mag-iingat po lagi mga seniors. Lalo pa ngayon na alam ng scammers na may dagdag pension po tayo. Humingi po tayo ng tulong sa ating mga anak kapag kailangan para makaiwas po tayo sa ganitong scenarios. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang makabuluhang balita na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.